Bilang po paunang salita, una sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa mga guests natin ngayong umaga. Particular po ang PhilHealth sa kadahilanan na nakiusap po sila, dapat kasama po natin sila dito sa floor. Nakiusap po ang mga kasama natin sa PhilHealth na sa kadahilanan ng matagal po yung naging hearing nila sa Senado kahapon, sila po yung nakiusap kung pwedeng sa Zoom na lang po sila mag-attend, which we allowed. Ito po'y kalinsunod ng panawagan ng ating Pangulo na magkaroon ng malawakang investigasyon sa problema ng PhilHealth. Hindi lamang po sa ngayon, sa issue ngayon, kundi po sa mga nakaraang taon. At batay na rin po sa kalinsunod sa paggabay ng ating Kongreso sa ilalim ng liderato ni Speaker Alan Cayetano, minabuti po natin na magkaroon ng hearing mabilisan tuukol dito sa kadahilanan na ito naman po, darating ang ating budget hearings at marami na naman pag-uusap tungkol dito sa PhilHealth. Ito pong naging hearing kahapon sa Senado, marami na po ang naging pag-uusap kung ano't anong issue, particular yung pong IRM na kanila pong pinag-usapan kahapon at nais po nating palawakin pa ang mga pag-uusap dito sa atin sa Kongreso. Hindi ko na po marahil ulitin kung ano na yung napag-usapan sa Senado. Ngunit ako po magbibigay ng usapin patungkol dito po sa problema ng PhilHealth ukol sa case rates, sa interim reimbursement mechanism at yung problema po ng case rates sa PhilHealth. So ito pong IRM, sinimulan po ito ng PhilHealth noong Enero pa. Hindi lang po sa kadahilanan ng COVID, marami po silang binanggit dyan, particular ho yung pagsabog ng Taal Volcano na kung saan nakita na may pangangailangan maglagay ng pondo sa iba't ibang hospital na maaaring maraming miyembro ang maapektuhan. Next slide please. Taon po ito, ang PhilHealth nag-release noong Marso ng nagbigay po ng pondo na 30 billion para sa mga ospital labanan ang COVID. Yan po yung malawakang napag-usapan din sa Senado kung ano't anong ospital at magkano yung kanilang nilaan na pondo. Sa ngayon daw po, of the 30 billion, 14 billion has been released at meron na pong na-reimburse sa akin pong pagkakalam na 1 bilyong piso. Next slide please. Alam niyo, itong case rates na pinag-uusapan, hindi po yan ginawa noong 1995 noong unang maaprubahan ang ating PhilHealth o yung insurance system natin. Nagsimula po ang case rates na tinatawag noong pong 2011. Ano po ba ang case rates? Ang case rates, ang ginawa nila, sa bawat isang sakit, sa bawat isang sitwasyong pang-medikal, ay nagbibigay sila ng package. Noong po 2011, ilan-ilan lang po, 6 o marahil hindi lalagpas ng 10. At bigyan po natin pagkakataon nila ito ng PhilHealth. Noong ito po ay kanilang inaprubahan ng 2011. Taong 2013, next slide, ginawa po nila sa isang circular na ang lahat ng pagbayad ng PhilHealth ay hindi na fee for service. Ano po ba yung fee for service? Pagka ikaw nagkasakit, gumastos ka ng 5,000, pagpalagay po natin, pneumonia, ang ginastos mo ay 5,000 lamang. Pero dahil ang case rate o case-based payment nila ay 15,000, babayaran pa rin po ang ospital ng 15,000. Yung 10,000 ay pondong nawala sa tao at nawala lalo tigit sa gobyerno. Yan po ang kasalukuyang polisiya ng ating PhilHealth. Hindi fee for service, kundi case-based payment. Next slide. Kung titingnan po natin, yung po
top 10 medical case rates na nandyan po, nakalinya po dyan ang iba't ibang mga sakit at kung magkano po ang case rates. Pagpalagay po, ang community-acquired pneumonia noong January 1 to 2018, 757,000 ang nagkaroon ng pneumonia. Wala pong problemang o pneumonia outbreak. And PhilHealth, ang PhilHealth po ay nagbayad ng 10 bilyong piso. Ang acute gastroenteritis po, 2 bilyon. Urinary tract infection, 2 bilyon. Sa dengue, 1 bilyon. Asthma, bronchial asthma, 1.1 billion. Hypertension stage 2, 1 billion. Yan pong mga sakit na yan ay nakapaloob sa isang case rate system. Next slide, please. Yan po ang mga packages na isinasagawa sa ilalim ng PhilHealth ng iba't ibang claims processing na again pumapasok po sa isang case rate system. Next slide, please. Yan naman po ang mga package na ibinabayad sa bawat problemang pagkakaroon ng sakit under the case rate system po natin. Makikita po dyan, iba't ibang sakit, iba't ibang binabayad sa bawat sakit na ginawa po yan sa ilalim ng PhilHealth. Next slide, please. Tinataya po na 153 billion pesos magmula 2013 nang nagsimula ang case rate to 2018 ang nawalang pondo sa PhilHealth. So 20% po based sa COA AOM ang overpayment sa claims ay 102 billion pesos. Dahil po sa period na to, sa panahon po ito, ang all case rate method ay 512 billion ang total. Next slide, please. Noong pong nakaraang budget hearing 2019, hindi po nagkaroon ng COA report ang PhilHealth. Ang katunayan no, ang COA nandyan, nakiusap na hindi pa nila tapos ang COA report at kailan masusumite pagdating ng ating budget hearings. Bakit po hindi nakapasok ang COA at walang report? Sa kadahilan ng batay sa kanilang report na nandito po sa atin, hindi sila binigyan ng access sa mga computers na recorded ng PhilHealth. Next slide, please. Ang interim reimbursement na ginagawa ng PhilHealth sa ngayon, 30 billion po ang kanilang nakalatag. Ang sabi ni President Morales, kahapon narinig ko siya, sabi niya 7.5% acceptable losses in an operation of an insurance system or an insurance setup. Sa palagay ko, mas malaki sa 7.5%, pero ilagay na lang po natin dyan sa 7.5%. Ngayon pa lang pong COVID, ang mawawalang pondo natin ay 2.25 billion pesos. Yan po ay pondo na mawawala sa PhilHealth sa ilalim na rin ng sistemang to na taon-taon magmula 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, all reports of COA with the sale, the all case rate system, yung pong ginagawang sistema ng PhilHealth ay patuloy nilang ginagawa at patuloy po na sinasabi at dinidis-allow ng Commission on Audit. Next slide, please.
Ayan po ang case rate ng ating mga pasyente sa ilalim ng COVID-19. Mild pneumonia, 43,000. Moderate pneumonia, 143,000. Severe at 333 at critical at 766. Ano pong ibig sabihin nito? Nagpunta ka ng ospital, palagay mo na ospital ng Maynila, at ikaw po ay binigyan ng kaukulang atensyon medikal. Ang ginastos mo ay 20,000. Ang babayaran pa rin ng PhilHealth sa ospital ay 43,000 under the case rate system. Noong pong hearing namin itong nakaraang Marso, binanggit ko na po ito kay General Morales. Sinabi ko na sa kanya, General, ingatan niyo po yan dahil yan ulit ang magiging ugat ng problema ng PhilHealth at dyan magkakaroon ulit ng butas ng issue ng korupsyon ang PhilHealth. At kaya nga po, dito sa interim reimbursement mechanism, nagkakagulo dahil yung mga ospital na naman na nakikita nila na nagkaroon ng pabor nung nakaraan, ang siya rin nandito sa all case rate system. Maaari pong nilakihan, pero dahil nga sa may duda sa pamamaraan ng pulisiya, ito rin po naging ugat ng problema. Next slide. Ang inihiling po namin sa ating pong PhilHealth at kay Pangulong Duterte na itong all case rates policy nagsimula sa administrasyon ni Pangulong Aquino. From 2011, nagtuloy-tuloy po yan at nagugulat na lang tayo. Dito na lang po nagsimula ang problema sa PhilHealth na ang lalaki na ng pondong nawawala. And we would like to request the PhilHealth Board who are here with us, yung mga kasama po natin, at sa ating pong Pangulo na magkaroon na ng malinaw na polisiya at maging po sa amin dito sa Kongreso, sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Duterte, ay itigil na ang all case rates policy na nagiging ugat ng korupsyon sa PhilHealth. Yung sinasabi po nila na mafia, yan po ang nagiging mafia. Sa kadailangan sa all case rates policy, sa mismong polisiya ay nakaugat ang problema. Ang buong organisasyon nadadamay. Ang mga kasapi na, at yan po makita natin sa mas malalim na pag-iimbestigan nitong komite, kung saan po lumabas sa mga pondong to, makikita natin kung sino ang mga kasabwat sa pagpapatupad ng ganitong sistema. So with that, I'd like to thank all the committee members and our guests this morning, and I would like to recognize our Minority Floor Leader, Honorable Benny Abante, who's here with us. Ang ating pong resolusyon ngayon ay pinangunahan po ng ating Minority Floor Leader, kasama po ang inyong abang lingkod as Chairman of the Committee on Public Accounts, at kasama rin po ang inunsad na resolusyon nila Congressman Zarate tungkol po sa investigasyon dito. So with that, thank you so much, and we would like now to ask President Morales to make his presentation if ever there is. Nakita ko na po siya kapag nagsalita, o kung meron man po siyang pagkaklaro dun sa aking binanggit ngayong umaga. President Morales of PhilHealth is recognized. Good morning ho. Magandang umaga, Congressman Defensor. Hello. Hello. Go ahead, Congressman Morales. Opo. Okay, hello. Magandang umaga. Narinig ho ba ako? Opo, narinig po kayo. Magandang umaga ho. Narinig ho ba ako? Yes, President Morales, go ahead. Sino nakamute tayo? Go ahead po. Narinig kayo. Good morning ho. At maraming salamat kay Congressman Defensor na pinayagan niya kaming mag-online na participation dito sa hearing. Dahil kahapon ho ay 10 oras ho kami nasa Senado. Maraming salamat po. Unang-una, ang nakikita ho naming event na nag-precipitate nito ay yung reklamo ho ng isang dating empleyado, si Attorney Keith Thorson, na sinasabi niya na may mass resignation ng mga opisyal sa PhilHealth dahil sa talamak na
na fraud or corruption. Gusto ko kong linawin na hindi ho totoo lahat yon. Si Attorney Labi ho, na sinasabing nag-resign ay nandito ho, patuloy na nagsisilbi. Si Mr. Bar Laborte ho ay nag-resign dahil sa kanyang dahilanan na mag-aaral siya ng mas mataas na baitang. Si Attorney Kit lang ho ang nag-resign at sa tingin ko ho ay dahil tinanggihan ko siya sa isang posisyon na hindi siya qualified dahil nalaman ho namin na siya pala ay tinanggal sa Philippine National Police noong 2014 dahil sa awol at nag-resign siya bilang kadete nung gagraduate na siya noong 2010 dahil sa posibleng honor violation. At ngayon ho na lumabas na siya, wala na ho siya rito, meron hong lumalabas na reklamo laban sa kanya na 4 na babaeng empleyado tungkol sa sex harassment. Ngunit ang problema ho ng fraud ay inefficiency ay matagal na ho dito sa PhilHealth. Wala pa ho ako dito at kahit na ako ho'y mawawala, patuloy pa rin dito kung hindi ho gagawin yung anong dapat gawin. Itong sinasabi ng mga dalubhasa sa management na wicked problem na parang hindi mahanapan ng solusyon. Unless this wicked problem is broken down and each sub-element addressed in detail, kahit linggo-linggo magpapalit ng presidente dito, hindi ho mawawala ang problema ito. How much fraud is there in PhilHealth? Merong hong pag-aaral na ginawa na natapos noong Disyembre, ng estimate ang fraud index ay 7.5%. Hindi ko sinabi na acceptable yung 7.5%, ang totoo niyan dapat 0 ang fraud kung maaari. Sa 7.5%, sa matuwid, ang ginastos ng PhilHealth last year na nasa 136 billion ay umaabot sa 10 billion ang potential loss to fraud. Potential ho. Next year, kung hindi natin ayusin ang sistema, yung gagastusin na 240 billion, aabot ho sa 18 billion ang mawawala, potential sa fraud. Ang global average ho is 10 to 20%. Ang healthcare system ho sa buong mundo ay wala hong totally fraud-free kasi hindi ho natin matatanggal yung interaction ng pasyente at ang doktor. Ngayon, malaking operation ho ang PhilHealth. Unang-una, 109 million members. Wala na ho ibang GOCC na ganito kalaki. Meron ho tayong 40,000 accredited healthcare professionals, mga doktor. At meron din ho tayong 8,500 na mga healthcare facilities, level 1, 2, 3, mga lying-in clinics, dialysis clinics, iba-iba ho. At nagpo-process ho tayo ng 35,000 claims a day at nagbabayad ng 2 billion pesos a week. So malaki ho ang operation ng PhilHealth. Importante hong maintindihan natin ng korporasyon na ganito na pwedeng mawala ng 10 billion, 10 billions of pesos to fraud. Maaari lang ho maiwasan ito kung mag-invest sa information technology. Kasi dito ho natin mapipigilan yung mga fraud na nangyayari. Ito ho ang strategic shift na dapat pagtuunan ng ating mga mambabatas at pati ho ang management ng PhilHealth. Dahil ho sa pag-develop ng information system, kung maliit ang budget, malaki din ho ang risk na hindi magtatagumpay. So makikita ho natin na yung 2.1 billion IT program over 3 years ay magiging 700 million po a year. Ang estimate ho sa healthcare industry, dapat nasa 5% ng annual turnover ang gasto sa information system. Nevertheless, despite mga imperfections ng PhilHealth, last year ho ay nakapagbayad ng PhilHealth ng nakapagsilbi ang PhilHealth sa 14 million Filipinos, mga 12% ho ng ating populasyon. Karamihan ho sa kanila mga indigents na nakapag-collector ho ito dun sa mga kayang magbayad at ginastos ito dun sa mga hindi kayang magbayad. At dito ho sa pandemic, nakapagbigay ho ang PhilHealth through IRM dun sa mga much needed funds, dun sa mga hospital para makapabili sila ng mga PPE at makapaghanda ho sila para sa dagsa ng COVID-19. At sa mga dumarating na taon ho, kung tayo magtatagumpay, sa ilalim ho ng universal healthcare,
mas marami ho at mas magaganda na health service ang ating mabibigay sa lalong maraming mga Pilipino at maangat ho natin yung kanilang kabuhayan. Ang PhilHealth ho ay hindi perfect, alam ho natin ito. Ngunit, ang tingin ko naman, mas madali hong ayusin ang mga mali at ang mga sira at PhilHealth kaysa magtayo ng bagong organisasyon dahil pareho din ng mga skills, specialties, processes, and organizational structures ang kakailanganin para sa isang organisasyon na magbabayad ng healthcare sa anumang lipunan. Bago ako mag-close, gusto ko lamang i-share itong kwento ni Tatay Alex na nung June 30 ay naglakad ng 6 na kilometro galing sa kanyang bahay sa Sapang Putik sa San Ildefonso, Bulacan, doon sa Bayad Center para magbayad ng kanyang premium. Unfortunately, kinulang ho yung kanyang 300 pesos dahil tumaas po ang kanyang premium. Kinulang siya ng 300 pesos. Napansin ho ito ng isang member na hindi siya kilala, si Miss Jasmine, na binayaran yung kanyang premium at tinatago kay Tatay Alex yung 300 pesos. Nakikita naman natin ho sa picture na ito kung ano ang mga taong ito. Bakit to sila nagbabayad ng kanilang premium? Kahit na ho narinig nila maraming masama tungkol sa PhilHealth. Tatay Alex ho, yung kanyang asawa na stroke ng 2018. Ang hospital bill ho ay 29,000, ang binayad niya ay 3,000. Si Miss Jasmine naman ho, nanganak noong 2019, ang hospital bill ay 8,000, nagbayad siya ng 2,000. Yung anak naman ho, nagka-pneumonia, ang bill ay 15,700, ang binayaran niya 1,500. At ito ho ang sinasabi niya. Thank you po dahil sa sobrang tulong ng PhilHealth. Lalong-lalo na po sa akin dahil nagamit ko siya sa panganganak ko at noong na-hospital ang baby ko. Kung walang PhilHealth, paano na kaming mahihirap? Mga ginang at mga ginoo, I humbly submit that when PhilHealth suffers from premature negative publicity, yung interes ho ng mga tao katulad ni Tatay Alex at ni Miss Jasmine ay nasasaktan din po. Marami hong dapat gawin. Madami hong dapat ayusin sa PhilHealth. PhilHealth needs help. Marami na ho siyang tama, marami na hong dagok. Sana ho, tulungan ho natin ang PhilHealth. Kung maaari po, huwag pagtulungan. Kung magpapatuloy ho ito na hindi natin maayos ang PhilHealth, baka dumating ho tayo sa panahon na kailangan magdesisyon kung bubuhayin pa ang organisasyon. Bago ho dumating yung panahon, itong management team ho ay magpapatuloy sa kanilang pagpursige sa ilalim ng universal healthcare ang pagsilbi ho sa taong bayan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Thank you, General Morales. Magandang umaga po. General, if I may call your attention to this, una ko pong tanong, di po ba nung budget hearing nitong nakaraan, hindi po tayo nagkaroon ng COA at sa pakiusap na rin po ni Secretary Abisado and sa pakiusap ni Speaker Alan Cayetano na kahit na wala pa kayong COA report, ay payagan na munang ipasa dahil may contribution sa inyo ang national government ang budget ng PhilHealth. 60 billion po ang dinagdag na pondo sa inyo ng national government. Tama po ba? 71 billion po. 71 billion. Opo. Ngayon po, yung binanggit mo kasi, General Morales, yung pong binabanggit nyo kahapon, pinanood ko po kayo hanggang sa ngayon, para po bang itong problema, dahil naalala nyo, ang problema po ng 2018 COA, yung Commission on Audit, hindi nga po kayo nagkaroon ng pag-aaral sa kadahilanan na walang substantive testing ang case rates, all case rates ng inyong ahensya. Tama po ba? I have here the COA report, General Morales. And if I may read the financial report, the faithful representation of the benefit claims expenses account totaling 121 billion for calendar year 2018 was not established due to the delay in the grant of full access to PhilHealth new claims and claim system,
which precluded the audit teams to conduct substantive testing on all case rates transactions amounting to 62.9 billion or 51.79%, contrary to paragraph 15 of Philippine Accounting Standards and PhilHealth Office Order 0088-2015 dated October 12, 2015. Tama po ba, General Morales? Nakamute? Nakamute po ata po kayo, General. Hello? Yes, General. Yeah, hello. Sa pagkaalam ko, binigyan ho namin sila nag-access. Nag-create ho kami ng account para ma-access nila yung data namin. At mapapaliwanag ho ito ng aming Corporate Information Officer, si Senior Vice President Jovita Aragona, na siya hong nagbigay ng nagbukas ng access sa Commission on Audit po. At meron ho kaming resident auditor ng COA dito na nakikipag-ugnay ho sa amin sa mga pangangailangan nila. Kumari ho, Congressman, pwede kong ipaliwanag si SVP Aragona sa bagay nito. General Morales, yung akin lang naman po, General, if you can hear me, yung akin po is factual lang. Hindi po tayo nung nagkaroon ng budget hearing, wala pa po ang COA report noon. Ngayon po, maaaring nagkaroon na kayo ng access. Kaya nga po sinabi ng COA sa amin, hindi muna sila magsasubmit ngayon, but they will submit it in the later part of this year. Yan po ang paliwanag ng COA. Na pinayagan naman po natin dahil hindi naman natin mapipilit yung audit report. General, we were together in the budget hearing. That was the discussion then. Yung po yung naging sitwasyon natin. Walang COA report at that time. Sir, yung hong for calendar year 2018 ho ba ang tinatanong ninyo? Yes, General. Opo. Opo, na-implement na ho natin ito. Meron ho kaming yung audit observation, faithful representation of the benefit claims expense totaling 121 billion. Ang audit recommendation, no, we recommend that management provide the COA PhilHealth auditors nationwide full and continuous access to all systems and programs necessary for the timely conduct of an audit as mandated by Section 26 of PD 1445. Na-implement na ho namin ito. Yes, General. Pero naalala niyo po, nung budget hearing, wala po tayo niyan nung panahon na yun. Wala Kaya, po. Apo, wala po. Okay. Ito pong 2017, meron din pong COA report yan na ang sinasabi po rito, yung all case rates ninyo, nagkaroon ng 3 pag-aaral sa NCR, yung PhilHealth Regional Office 1, PhilHealth Regional Office 2, na sinasabi na naman nag-overpayment. Mas malaki ang ibinayad kesa doon sa ginastos ng pasyente. Chichikin ho sa amin ang aming records sa Mario. Okay, tanong ko lang po, General, para humalinaw na lang tayo, di po ba ang all case rate ng pneumonia ay 15,000? Opo. Okay. Ang all case rate ng acute gastroenteritis ay 6,600. Tama po. Ang urinary tract infection, 7,000. Tama po. Sa pagdaan ng maraming taon, ang binabayaran nyo sa pneumonia, umaabot kayo sa 700,000 plus taon-taon. Mga claims po, mga tao. Opo. Kahit na ibalik natin yan ng 2014, 15, 16, 17, 18, halos nasa 700,000 po ang claims ng pneumonia. Opo. Ang claims ng gastroenteritis for the past 4 or 5 years, nasa almost 350,000 every year. General Morales, naputol po. Ang
Ang claims ng urinary tract infection nasa 300,000 every year. Almost 300,000 every year. General? Hello. Hello. General, mute po. Hello. Yes. Hello. Yes, General. Nakamute po, General. Okay na ho. Opo. Narinig niyo ako. So, yung pong all case rate policy na binabanggit ko sa inyo, General, kahit na anong gawin yung computerization, mako-computerize lang po ang corruption dyan sa loob ng PhilHealth. Dahil binabayaran ng buo based on a case rate, imbis na dun sa actual na ginastos ng isang pasyente, General. And we have been talking about this. Pareho tayong bago. Ako bago sa Kongreso, kayo po bago dyan. Dito po sa COVID, nag-case rate na naman kayo. I can assure you, General, there will be corruption there. Of the 30 billion, of the release 14 billion, yun lang po sa mild pneumonia, 43,000. Marami po dyan ang mas mababa ang gastos na babayaran ng PhilHealth ng 43,000, General. Yung mga case rate ho sa COVID-19, bago hong labas ito, galing ho sa datos na nakuha natin nung pumasok ho yung COVID-19. At constantly ho kami nag-adjust, katulad ng testing kits din, para maipantay natin sa market cost. Ngayon doon naman ho sa case rate, sa ilalim ho ng Universal Healthcare papunta ho tayo sa global budget na kung saan ang pondo ho ay ina-advance sa healthcare provider network, sa LGU, sa probinsya, para sila na ho ang mag-manage ng kanilang pondo. So yun ho ang long-term na sagot doon sa problema ng case rate na hindi naangkop doon sa tunay na gastos. Doon naman so sa mga nakaraan, meron ho kami mga compliance sa mga COA audit na kung makukuha ko ho ang inyong mga datos, baka pwede ho natin i-compare dito sa mga binigay sa aming mga dokumento galing ho sa Commission on Audit. General, I have here the audit reports 2013, 2014, 2015, 16, 17. Simple lang po, General, and I am sorry, hindi nyo maayos ang PhilHealth pagka po hindi nyo ito binago. Yung ginasabi nyo pong reforma, wag po kayong makinig sa mga tao niyo dyan na nagsasabi ng case rates. Mali po yan. Kahit sinong insurance company ang kausapin nyo, pag ikaw na bangga, kung magkano ang bangga, yun lang ang babayaran. Kung ikaw nagkasakit, kung anong gamot, kung anong ginawa sa'yo, yun lang ang babayaran. It cannot be a package. Even if you go on a global budget, and please tell them that we understand what a global budget means. Yan din po will not happen as long as we have the case rate set up. Mr. Chairman. Kung pwede ko kong i-share sa inyo, yung sulat ho galing sa Commission on Audit na natanggap natin noong June 10, 2020 na pinirmahan ho ni Chairman Aguinaldo. Ang sinasabi niya ho dito, based on the foregoing data, ito hong binigay namin sa kanya yung premium contributions, benefit claims, income, operating expense, at saka interest and other income na 2017 at 2013 to 2017. At ang sabi ho niya, based on the foregoing data, the alleged losses of 154 billion pesos did not appear in the published COA annual audit reports on PhilHealth. Umaasa ho kami sa Commission on Audit na siya hong nag-audit ng mga gastusin ho ng PhilHealth. At nakikipag-ugnayan ho kami sa kanila para sagutin yung mga kanilang observations tsaka yung kanilang memo. Tama po yun, General. Dahil ito naman po sinabi nga nila, binabasa nila sa 20%. 20% na potential corruption under the COA AOM. So, sinabi po nila yung 153 billion. Pero ito po ehemplo na potential na nawawala sa PhilHealth, General Morales. But believe me,
You will have continuous problem in PhilHealth with the all case rate program. Tanungin niyo po ang lahat ng insurance company, tanungin niyo po mga ospital. Wala pong gumagawa ng isang package, isang pagpayad. At yan po ang mangyayari sa IRM ninyo. At kahit anong programa, computerization, magka-COVID, magpataal, lahat po yan mauuwi sa corruption hanggang may all case rate program kayo, President Morales. And I'm sorry, President Morales, because I'm already telling you, hindi nyo nga ho kasalanan yan. Sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino yan. Ngayon dapat sa panahon ni Pangulong Duterte, itigil na yan, ihinto na yan, para hindi magpatuloy ang ganitong problema. May I recognize Congressman Remulla, who's also here? Go ahead, Congressman Remulla. Thank you, Mr. Chairman. Ito yung case rate, we pay them as long as sabihin automatic payment mechanism yan. Yes. So let's say a person, sasabihin ng billing ng hospital sa PhilHealth, ito nagkaroon ng UTI, automatically bibigyan mo na ng 10,000 yan? In the case of UTI, ang binabayaran po dyan ay 7,000 pesos. So banggitin lang nila na UTI yung sakit, 7,000 na kagad ang reimbursement na nakukuha ng PhilHealth? Yes. Kahit 1.5 lang ginastos mo, bibigay sa'yo 7,000. Kasi kung generic antibiotic lang yan, tapos laboratory, hindi ka aabot ng 3,000. Pero gumabayad ng PhilHealth ng 7,000 per case of UTI. General Morales, maybe you can best that you answer it to the Honorable Remulla. Kung yun ho ang case rate, yun ho ang babayaran. Ang logic kasi ho sa case rate, merong tinatawag na, meron hong nagbabayad, gumagastos ang hospital na mas mataas sa case rate, meron din hong nagagastos na mas mababa sa case rate. Kaya overall ho, ang wisdom ng case rate ay dapat papantay ho siya on average sa gastos. Ngayon ho, ginagamit din ho itong case rate sa mga ibang health system sa ibang parte ng mundo. Ngunit, inaabit ho natin na kailangan ng constant review. Ngunit, hindi naman ho magawa ito dahil kailangan ho makakabuo ng isang grupo ng tao ng mga dalubhasa at makakuha ng datos para ma-review ho ang case rate. At since papunta na ho tayo sa global budget dahil in effect na ho yung universal healthcare, nabuo na ho yung health technical assistance HTAC committee na magre-review ng lahat ng mga proseso at mga nilalapat na gamot sa mga pasyente na mga membro ng PhilHealth. General, Isa ho sa mga initiative ko ng pagpasok ko dito sa PhilHealth para ma-review yung buong organisasyon ng PhilHealth at yung kanya mga proseso, sinubukan ho namin makakuha ng external partner na consultant para sa transformation ng PhilHealth. Ngunit hindi ko kami nagtagumpay kasi medyo magastos ho ang kumuha ng ganong klaseng partner. So ginagawa ho namin, nagko-konsulto kami rito at ang mga executives dito pinag-aaralan kung anong mabuting gagawin sa pagbago ho ng proseso ng PhilHealth at lalo na ho sa pag-adapt ng information system. So kailangan ho nga constant ang review ng case rate, hindi ho nagagawa ito dahil sa kakulangan ho ng tao at ng availability ng dalubhasa. General, narinig po ako? Opo. Po. Ang sabi niyo po kanina, pag lumagpas sa 7,000, para bang binabalanse ninyo yung case rate, di po ba? Opo. Opo. Kung si Kong Boying po pasyente, ang case rate niyo 7,000 at ginastos niya 10,000, siya naman po mag-aabono ng 3,000, tama po ba? No balance billing. Sa word po, no balance billing. Oo. Government. Pero dahil sa lumagpas siya ng 7,000, kunyari, example niya, nag-urinary tract infection, 10,000, siya po ang maglalabas ng 3,000, tama po ba? Opo. Okay. So, ganun po. Ngayon, yung tanong ni Kong Boying, magkano yung ginastos dyan in 2017 alone is 1.5 billion pesos, almost 1.6 billion.
1.6 billion ang binayaran sa urinary tract infection. Pag tinignan mo ang datos ng PhilHealth, akala mo may pneumonia pandemic taon-taon simula 2013. Congressman Boying, thank you. Ang sinasabi niyan, bali sa UTI pa lang, more than 2 million women contracted UTI and men and women, puro babae mo yung UTI, di ba? It's a female disease, General Morales. Hindi ho. Hindi ho ako doktor. Ngunit Do we have a doctor in the house? Doctor, hindi ho lang pababae ang UTI, pati ho lalaki ay nagkaka-UTI din. pero generally, it's majority, I think it's a female disease. Tama ba ho yan? Wala ho kaming data kung Kasi ano yan Mr. Chairman, female. sa UTI is a female disease or a female affliction. Ang lumalabas, there more than 2 million women contracted UTI and were paid off by PhilHealth. 227,000 in 2017. 227,000 paid by PhilHealth, 1.6 billion claims. 1.6 billion or million? Yes, amount paid. Ang claims, ang claimants po ay sa 227,000. Yes. General Morales, siguro dito tayo magkakaproblema because if this case rate will not be stopped, ang tingin ko talaga, General, those who, ito pong yung mafia setup, dyan po nagsimula. 2013, sinimula nila itong all case rate, nagkaroon ng kontsabahan sa ospital, and I have data to show paano nagkaroon ng kontsabahan sa mga ospital. Nagkaroon ng mga kontsabahan doon po sa pagbabayad ng mga case rate cases. At makikita naman po yan sa data ninyo Again, General Morales, ito po ang siguro, parang statement ko lang po personal sa inyo, hindi nyo naman dapat i-defend to, hindi nyo naman to kasalanan Ang dapat nga, magmula 2013, 2014, 15, 16, 17, lahat na nag-involve sa case rate system, lahat ng kumulekta ng overpayment ng ospital, lahat ng mga kasama sa PhilHealth makasuhan. Diyan po lalabas ang mafia. Again, General, walang computerization na mangyayari kahit mag-IRM kayo, kahit mag-global budget kayo. Pag hindi fee for service, kung hindi yung actual na ginastos ang babayaran, magkakaroon ng patuloy na korupsyon sa PhilHealth. I'm sorry, General Morales, but that is my position.